Si Yaolin, kapag hindi mo pa pinutol iyan, hihilahin pababa at patataubin ng bagay sa ilalim ang bangka. Kuya Lin, kapag ipinagpatuloy mo pa ang paghila, talagang tataob na ang bangka natin. Nababaliw ka na ba? Napakabigat ng bagay sa ilalim. Putulin mo na ang lambat para iligtas ang bangka. Hindi ko puputulin. Kuya Lin. Idiin ang harap, sumabay sa alon, kumaliwa ng bahagya. Huwag mong pilitin ang winch. Huminto kada 3 segundo. Hintayin mong buhatin ng alon ang bangka bago hilahin ang lambat. Sundin mo siya, kumaliwa ng bahagya. Masusunog na ang winch kapag uminit pa iyan ng husto. Hilahin mo. Ah. Kuya Lin, hindi lang basta huling isda ang nasa lambat na ito. Mukhang nakuha natin ang kayamanan ng nagielong dagat. Si Yaolin, 40 taon na akong nagmamaneho ng bangka. Pero ngayon lang ako nakakita ng ganito kapunong lambat, buong buo at walang sira. Walang bali kahit isang paa ng alimango. Bayaran muna natin ang utang para sa dialysis. Pagkatapos ay ilipat natin si nanay sa mas maayos na silid sa ospital. Ang matitirang pera ay paghahatian nating magkakapatid sa bangka. Sa pagkakataong ito hindi ko hahayaan na maghintay pa muli si nanay sa ospital. Linhai, si Boss Zhou ito. Linhai, nakita ko na ang huli nyo. 6 na king crab. Talagang malaking biyaya ang nakuha nyo para sa akin. At pati na rin ang ilang asul na lobster. Huwag nyo silang gagalawin kahit isa. Pagkarating sa daungan, dalahin nyo agad ang lahat sa cold storage ng pamilya Zhou. Sino mang magtangkang humawak niyan ay palalayasin ko sa Northport. Zhou Qiancheng, may pinagkasunduan tayo noon. Ako ang namuno sa biyahe patungong Dulong Hilaga. Makukuha ko ang 30% kapag nakakuha ng malaking huli. Kailangang magdialysis ng nanay ko ngayong hapon. Kailangan ko ng pera. 30% ang kapal ng mukha mo. Akin ang bangka. Akin din ang krudo. Ang mga lambat at imbakan ay pag-aari lahat ng pamilya Zhou. Hamak na kapitan ka lang naman ang nagtatrabaho sa akin. Ano ng karapatan mong makihati sa akin? Ang rutang ito sa hangganan ng lamat sa yelo. Ay ako mismo ang nakatuklas gamit ang lagay ng dagat. Muntik nang mabaligtad ang barko kanina. Ako ang namuno sa mga tao para maiangat ang mga huli. Huwag ka ng maraming satsat. Bibigyan ka ng kumpanya ng 5,000 piso para sa pagod mo. 5,000 samantalang ang huling ito ay nagkakahalaga ng daang libo. 5,000 piso lang. Kahit pampadialysis ng nanay ni Kuya Lin ay hindi sasapat para sa isang beses. Kung kakarampot iyan sa iyo, huwag ka nang kumuha kahit isang duling. Pagkaunggo sa daungan, pirmahan mo muna ang ulat ng aksidente. Isulat mo na kusa kang lumihis sa ligtas na ruta ng paglalayag. Dahilan para muntik nang mapahamak ang barko ng kumpanya. Ikaw ang dapat umako sa pananagutang ito. Ikaw naman talaga ang nagmadali sa aming pumasok sa hangganan ng lamat sa yelo. Sabi mo pa kung walang malaking huli, ay ibabawas mo ang bonus ng buong barko. Ang ruta ng paglalayag ay utos mismo ng kumpanya. Bakit si Linhai ang kailangang sumalo sa sisi? Hindi lang gustong kamkamin ni Zhou Qiancheng ang mga huli. Gusto pa niya akong gawing biktima ng paninisi. Pirmahan mo na. Kapag ginawa ko iyan, hindi na ako makakatapak pa sa daungan ng begang kailanman. Pirmahan mo at ibibigay ko sa iyo ang 5,000 piso. Kapag hindi mo pinirmahan, ipapasara ko ang lahat ng fleet mo sa begang. At sisiguraduhin kong hindi mo rin mapapakialaman ang planta ng yelo at imbakan ng malamig. Tinitiyak kong walang kahit isang kumpanya ang maglalakas loob na kumuha sa iyo. Bahala ka na sa nanay mo kung ano ang gagawin mo. Noong sandaling iyon, akala ko ay maililigtas ko na ang aking ina. Pero ngayon, gusto pa niyang nakawin ang pambayad ko sa ospital na magliligtas sa kanya. At ibintang pa sa akin ang lahat ng kasalanan. Zhou Qiancheng, sige lang, nakawin mo ang mga huli ko. Pilitin mo rin akong umako sa sisi kung gusto mo. Pero ang utang na ito ngayong araw, sisiguraduhin kong babayaran mo ng may kasamang interes. Dito sa Beigang, kung sino lang ang sabihin kong pwedeng kumain, ay siya lang ang may makakain. Kuya Lin, hahayaan na lang ba natin silang kunin iyan basta-basta? Ang huling ito ay ikaw ang namuno sa amin para may angat. Bakit niya kukunin ng ganoon kadali sa isang salita lang niya? Si Yaolin, naroroon si Zhou Qiancheng sa may daungan. Sobrang dami niyang kilala. May koneksyon siya sa krudo, yelo, cold storage, at pati sa pantalan. Kung lalaban tayo ng sabayan ngayon, tayo lang ang dehado. Alam ko kaya babalik muna tayo sa pantalan. Ang huling-huli na ito, ang huling malaking kita na makukuha ni Zhou Qiancheng sa atin. Sa susunod na pumalaot ako, bawat alimangong mahuhuli ko, bawat hipon, hindi mapupunta sa cold storage niya. Sinabi ni Boss Zhou, kunin mo ang pera at manahimik ka na lang. Maraming kapitan dito sa Hilagang Pantalan. Ang kulang ay yung mga sumusunod sa utos. Pirmahan mo itong ulat ng aksidente. Pagkatapos mong pumirma, kunin mo itong 5,000 at umalis ka na. Malinaw na nakasulat dito na nagbago ka ng direksyon ng walang pahintulot. Kaya kung may mangyari man, ikaw lang ang mananagot.
Huwag ka nang magmatigas, pumirma ka na ngayon din. Hindi ako pipirma. Hindi ko sasagutin ang kasalanang hindi ko ginawa. Nagbanta na si Boss Zhu. Kapag may nangahas na kumuha kay Linhai, mapuputulan sila ng krudo, yelo at cold storage. Anak, huwag kang mag-alala. Kaya ko pa naman. Nay, dapat nakuha ko na ang pera natin ngayon. Sapat na sana ang huling-huli na yun para sa pagpapagamot mo. Kung ayaw nilang ibigay, huwag ka nang magmakaawa. Pwedeng maging mahirap ang pamilya Lin. Pero hindi tayo yuyuko sa mga taong sakim. Ilabas mo ang lumang kahon na gawa sa kahoy. May iniwan na bilin ang lolo mo bago siya yumao. Kapag talagang naipit na ang pamilya Lin at wala nang mapagpipilian, ibigay ko raw ito sa iyo. Hindi ito basta-bastang mapa ng dagat. Ang daan sa lihim na mapa ng nagielong dagat ay nagbubukas lang minsan sa 30 taon. 3 hari sa iisang silid, mayaman hanggang sa 3 henerasyon. Kaya pala ang huling-huli natin kanina ay hindi ang tunay na kayamanan sa gitna ng nagielong dagat. Panimulang regalo pa lang yun sa bungad ng hilagang bahagi. Ang tunay na taguan ng kayamanan ay nasa mas malalim pa. Zhu Tianqing, akala mo ba ay naharangan mo na ang daan ko? Pero wala kang kamalay-malay. Hawak ko na ngayon ang buong karagatan ng yelo. Na huwag kayong mag-alala. Ang utang sa atin ni Zhu Tianqing. Ako mismo ang babawi niyan. Noon pagdating ko pa lang sa pantalan, tinatawag na nila akong Kapitan Lin. Mr. Lin, may kulang pa sa bayad sa dialysis ng nanay mo ngayong araw. Dapat mabayaran mo bago mag-alas 3 ng hapon. Alam ko gagawan ko ng paraan. Hindi na makakapaghintay si nanay. At hindi rin ako pwedeng sumuko. Ahay, hindi sa ayaw kitang tulungan. Nagbanta si Zhu Tianqing kagabi, kung sinong mga has na magpaarkila ng barko sa iyo. Mula ngayon ang langis ng pamilya Zhu. Pati ang koneksyon sa cold storage ay mapuputol ng tuluyan. Hindi kita sinisisi. Linhai, hindi ba kaya mong makahuli ng king crab? Bakit kahit isang barko wala ka? Binangga mo si Boss Zhu tapos gusto mo pang pumalaot sa bigang. Mangarap ka ng gising. Tito Hu, bakit kayo nandito? Ipinagtanggol lang kita kagabi. Naging masakit ako sa mata ni Zhu Tianqing. Kaya pinalayas din niya ako. Kasalanan ko na damay pa kayo. Huwag ka nga 40 taon na akong nagtatrabaho sa barko. Hindi para maging aso lang ni Zhu Tianqing. Pati ako. Sinisante lang din ako sa cold storage ng mga Zhu. Dahil daw ipinagtanggol kita. May problema daw sa kinakampihan ko. Kuya Lin, hindi na rin ako babalik doon. Kung saan ka pupunta doon din ako. Lin, may iba ka pa bang paraan? Sinong gumuhit ng mapang ito? Ang lolo ko. Si Lin Changchuan. Kilala mo siya. Siya lang ang tanging nakapasok sa dagat ng bitak ng yelo at nakabalik ng buhay na surveyor. Kung totoo ang mapang ito, hindi lang king crab ang mayroon sa loob ng dagat ng bitak ng yelo. Baka may buong linyada pa roon ng mga pagkaing dagat mula sa nagielong dagat. Yayaman na ba tayo nito? Bago yumaman, siguraduhin mo munang makakabalik ang buhay. Kaya kailangan ko ng barko. May isang barko rito. Ang kaso, walang nangangahas na maglayag nito. Tito Hu, kaya pa ba nitong umandar? Mukha lang siyang bulok. Matibay ang katawan nito, binuo ito noon para sa dulong hilagang ruta. Halos sira na ang buong sistema, pero buo pa ang pangunahing kabina. Bigyan mo lang ako ng isang araw, mapapatakbo ko to. Malamig ang tubig at may sirkulasyon pa. Maraming problema ang makina nito, pero kaya pa naman itong huminga. Rerentahan ko to. Iho, mura nga ang barkong ito. Pero hindi biro ang pumunta sa nagielong dagat. Alam ko po, pero wala na akong ibang mapagpipilian. Hindi pwedeng laktawan ang mga dokumento. Kaya mangharangan ni Zhu Tianqing ang pinto ng iba. Pero hindi niya kayang harangan ang dagat na ito. Kung gusto nating lumaban kay Zhu Tianqing, hindi natin siya dapat bigyan ng dahilan para kasuhan tayo ng iligal na gawain. Linhai, seryoso ka ba talagang maglayag gamit ang bulok na bakal na to? Sabi ni Boss Zhu. Nagdulot ka ng malaking kalugihan sa kumpanya dahil sa sarili mong desisyon. Kaya kailangan mo pa ring bayaran ang danyos. Lumuhod ka ngayon at humingi ng tawad. Magbuhat ka ng mga kargamento sa bodega ng mga Zhu. Maaari ka pa naming bigyan ng 3,000 kada buwan. Ang kapal ng mukha ninyong nakawin ang perang pampagamot ng nanay ko. Tapos gusto nyo pa akong magbuhat ng kargamento para sa mga Zhu. Mangarap kayo, kung wala ang krudo mula sa pamilya Zhu, hindi ka man lang makakalabas ng daungan. Kung walang yelo at bodega ng mga pinalamig, mabubulok lang ang mga kargamento mo sa loob ng barko. Sa tingin mo ba mailaban ka sa akin? Kung ganoon, buksan mo ang iyong mga mata at panoorin mo ako. Kahit hindi ako gumamit ng kahit isang pirasong yelo o bodega mula sa inyo, maibibenta ko pa rin ang aking mga kargamento. Lesiu. Talagang nagpapakamatay ka na. Ang pagpunta ng bulok na barkong ito sa nagielong dagat, baka wala man lang matirang kahit isang piraso ng kahoy dito. Direksyon ng hangin at alon ngayong gabi. Swak na swak ang oras ng malamig na agos. Itaas ang angkla patungo sa dagat ng basag na yelo.
Doon sa loob naghihintay ang totoong kapahamakan. Kuya Lin, iba ang ihip ng hangin. Mas malamig pa ito kaysa noong huli nating biyahe sa Hilagang Dulo. Kaya pa nating tumakbo basta may agos kahit napakalamig. Kapag talagang sinagad natin ang makina sa sukdulan, tatagal lang ito ng hanggang 20 oras. Matibay nga ang katawan ng barkong pambasag yelo na ito. Kapag pumasok na tayo sa bahaging may yelo, bawal ang kahit anong pagkakamali. 20 milya pa patungong Hilaga. Makakasalubong natin ang unang daanan ng basag na yelo. Pero wala iyon sa nabigasyon natin, Ting. Kung nakikita lang sana iyon sa nabigasyon. Matibay nang nagpadala ng malalaking barko rito si Zhu Tiancheng. Hinarangan na ng tuluyan ni Zhu Tiancheng ang Hilagang Daungan. Walang kikitain kung aatras tayo. Ang tanging ligtas na daan ay sumulong. Kuya Lin, nagluloko na ang radar natin. Hindi matatag ang magnetic field sa bahaging ito ng dagat. Nawawala na tayo ng signal. May mga lumulutang na yelo sa harap natin. Muntik na tayong sumalpok. Kapag nagpatuloy pa tayong maglayag ng bulag sa dilim, madudurog tayo ng mga tipak ng yelo. Kapag salungat sa agos, huwag sa hamog tumingin, tingnan mo ang mga guhit ng alon. Tiyuhu, sagad pa kanan ang timon. Sumunod ka lang doon sa gilid ng maitim na guhit ng tubig. Malakas ang alon doon. Ang malalakas na alon ang patunay na naroon ang lagusan. Naitulak palayo ang mga lumulutang na yelo dahil sa ilalim na agos. Kuya Lin, napakasikip naman nito. Huwag mong tingnan ang magkabilang gilid. Doon ka tumingin sa tubig. Si Yaolin, hindi lang ordinaryong lumulutang na yelo ang nasa harap natin. May mga nakatagong batuhan sa ilalim ng yelo. Nasaan ang mga bato? Bakit parang wala akong nakikita? Tila punong-puno ng matatalas na kutsilyo ang ilalim ng tubig. Pabago-bago ang sukat ng lalim ng tubig. Hindi na makakuha ng tamang detalye ang radar natin. Huwag dadaan kung saan nawawala ang mga puting alon. Kaya nating dumaan kung susundan natin ang maitim na guhit malapit sa mga bato. Sumingit ka sa maitim na siwang ng tubig sa kanang bahagi. Bawasan ang bilis ng 30%. Huwag kang umiwas, sagasaan mo lang. Durog na yelo lang naman ang masasagasaan natin. Kapag umiwas ka, doon tayo babangga sa pinakamalaking tipak ng yelo. Nakalampas talaga tayo. Si Yaolin, may silbi nga talaga ang mapa ng lolo mo. Sa opisyal na mapa ng nabigasyon, wala talagang ganitong lugar. Totoo nga ang lihim na mapa ng nagielong dagat. May sumusunod na bangka sa likod natin. Speedboat iyon ng pamilya Zhu. Nahabol na nila tayo. Kapag nakapasok sila rito, malalaman na nila ang daan ng tubig. Hindi sila makakapasok dito. Maghahanap lang sila ng sarili nilang kamatayan kung susunod sila ng walang mapa. Sa bangka ng pamilya Zhou sa likod, makinig kayo. May nagbabangga ang agos at mga bitak ng yelo sa harap. May mga nakatagong bato rin sa ilalim ng yelo. Lin Hai, huwag ka nang magpanggap na mabuting tao. Ibigay mo ang mapa, kung hindi, huwag mo nang asahang makakabalik ka pa ng buhay. Nagbabala na ako sa inyo. Huwag niyo akong sisisihin kapag may mangyaring masama. Ililigtas ba natin sila o hindi? Pwede nating iulat sa Maritime Rescue para sila ang sumagip. Iba pa ang usapan pagdating sa utang ni Zhu Tiancheng sa atin. Naging matatag na ang temperatura ng tubig. Tamang-tama ang lamig ng dagat dito para manatiling buhay ang mga sariwang huli. Kung talagang may makukuha tayo rito, doble ang itatagal para manatiling buhay ang mga huli natin. Kuya Lin, may nakita sa sonar natin. Hindi lang isa o dalawa, napakarami nila rito. Si Yaolin, parang hindi tama ang dami nito ah. Mukhang isang buong kawan ito ng mga alimango. Pambungad pa lang pala ang unang huli na iyon. Nasa harap na natin ang tunay na kawan ng mga ice armor king crab. Kuya Lin, may mas malaki pa sa ilalim, buksan mo ang searchlight. Si Yaolin, baka hindi lang king crab ang mayroon dito sa nagielong dagat na ito. Ibaba na ang mga hawla. Kuya Lin, napakasinsin ng mga ilaw rito. Kung lahat nga ito ay mga ice armor king crab, siguradong aasenso na tayo ngayon. Huwag ka munang mangarap, siguraduhin muna nating ligtas tayo. Kaya kong tanggapin ang karga rito, pero huwag mo namang punuin agad ng isang bagsakan. May halaga lang ang mga kargamento kapag buhay. Kapag namatay, nagiging tambak na karne na lang yan. Magbaba muna ng 3 bitag. Ang huliin lang ay yung mga malalaki na. Pakawalan nyo ang maliliit na alimango at yung mga may itlog. Kuya Lin, sa ganitong lagay namimili ka pa rin. Sa dagat tayo nabubuhay, hindi para ubusin ang laman ng dagat. Salitang lolo mo yan ah. May huli tayo. Masyadong mabigat ang karga sa winch. Kapag pinilit pa nating hilahin, masisira ang bearing. Unang bitag pa lang ito ah. Hindi ito sumabit sa ilalim. May buhay na pumipiglas sa ilalim. Tiyuhu, ikot mo ang unahan ng bangka pakaliwa ng kaunti.
Huwag biglain, huminto ng 3 segundo bawat hila at dahan-dahang ianga. Mas maganda pa ang kalidad nito kaysa sa kinuha ni Zhu Tiancheng. Kuya Lin, pera ang pinapakawalan natin. Kung ibabalik natin ngayon, mas marami pa tayong makukuha sa susunod na taon. Mas matindi ang pangalawang bitag. Blue Lobster na naman ito. Dahan-dahan lang, madaling masira ang mga ito kapag nauntog. Sa atin ang kargang ito. Sa pagkakataong ito, walang makakaagaw nito sa atin. 74 na malalaking Ice Armored King Crab. 2 Blue Lobster. Kung ibebenta sa mataas na presyo, aabot ito ng mahigit 1 milyon. Huwag kang sumigaw tungkol sa 1 milyon. Iwi muna nating buhay ang mga ito bago magsalita. Barado ang bomba ng tubig, hindi sapat ang daloy ng tubig. Mabilis bumababa ang oxygen sa loob ng tangke. Ibig sabihin ba niyan mamamatay ang mga karga natin? Barado ang panlabas na takip. Kuya Lin, baka mayelo ang mga kamay mo. Kailangan nating maiuwing buhay ang mga kargang ito para magkaroon tayo ng pag-asa. Kumapit ka. Huwag mong putulin, Xiao Lin. Nagpadala ng signal ng saklolo ang speedboat ng mga zoo. Kani-kanina lang ay balak pa nilang agawin ang mapa natin. Tumawag na ako ng rescue. Pero hindi ganoon kabilis makakarating ang barko ng Coast Guard. Lumapit kayo at ihagis ang lubid na panligtas. Huwag niyo ring hayaang masagi ng barko nila ang mga karga natin. Iba ang usapan sa atraso ni Zhu Tiancheng. Buhay ng tao ang nakataya, hindi ito laro. Uncle Hugh, bumalik na tayo. Linhai, saan tayo pupunta ngayon? Hindi tayo pwedeng bumalik sa Bigang. Tiyak na binabantayan tayo ni Zhu Tiancheng. Boss Shen, bagong huli lang ng mga Ice Armor King Crab. Mayroon din tayong mga buhay na Deep Blue Lobster. Dalhin mo ang mga paninda rito sa kabisera. Basta maganda at dekalidad ang mga produkto mo. Ibibigay ko sa iyo ang pinakamataas na presyo sa buong probinsya. CJ, hindi mahaharangan ng Bigang ang daan na ito. Kuya Lin, umiilaw na naman doon. Xiao Lin, hindi lang mukhang 2 o 3 ang mga iyan. Mukhang isang buong kuta iyon ng mga Deep Blue Lobster. Ibenta muna natin ang batch na ito. Bumalik na tayo. Bumalik na tayo. Basta makarating ng buhay ang mga panindang ito sa kabisera. Kuya Lin, tiyak na marami pang malalaking huli sa kutang iyon. Sa susunod nating pagbalik, babalikan natin at kukunin ang laman ng kutang iyon. Stable na ang temperatura ng tubig. Sapat din ang oxygen. Pagdating sa lungsod, buhay na buhay pa rin ang mga laman ng bodega natin. Kuya Lin, ito na kaya ang simula ng pag-asenso natin. Ting, habang hindi pa nabebenta ang mga paninda natin, huwag muna tayong pakasisiguro. Kaya mangharang ni Zhu Tiancheng ng langis at yelo sa Bigang. Pati na rin ang mga cold storage. Pero pagdating sa kabisera, nakadepende na lang ang lahat sa ganda ng kalidad ng paninda natin. Ikaw pala si Linhai, bagong huli lang ang mga paninda sa barko. Mga dekalidad at mamahaling klase lang ang tinatanggap namin sa Genting Sea Feast. Hindi basta-bastang barko lang ang pwedeng maghatid sa kusina namin. Hindi mo man lang nga tinignan. Paano mo nasabing hindi ito dekalidad nang hindi man lang tinitingnan? May kilalang pinagmulan ang mga dekalidad na produkto. Ang mga kargang galing sa bulok na barkong katulad ng sa inyo. Paano kung mamatay ang mga iyan habang nasa biyahe? Masisira lang ang pangalan at reputasyon namin. Palaging umaagos ang malamig na tubig. Nakatala lahat ng temperatura ng tubig, level ng oksihina at oras. Huwag niyo muna idiskarga, abala pa si Sir Shen. Hindi lahat ng kargamento ay karapat-dapat niyang tingnan mismo. Tinawagan ko na si Boss Shen. Nagbabala na si Sir Zhu ng Bigang. Si Santing Kapitan ka lang naman. Hindi sigurado ang pinagmulan ng mga paninda mo. Napakahaba naman yata ng galamay ni Zhu Tiancheng. Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Kung takot kang tanggapin ito, sige lang. Pero kailangan mo man lang tingnan ang mga paninda. Buhay na buhay talaga ang mga ito. Kung patay na iyan, makakapalag ba ng ganyan? Huwag mong hawakan ng basta-basta. Kaunting gasgas lang sa aso na lobster na iyan, bababa agad ang presyo nito. Matandang Zeng, bakit mo hinaharangan ang mga kargamento ko? Sir Shen, nag-aalala lang ako sa panganib sa pinagmulan ng mga panindang ito. Sabi ng pamilya Zhu, hindi raw mapagkakatiwalaan ang Linhai na ito. May sariling tangke ng tubig, malamig at umaagos na tubig, buo pa ang mga paa ng alimango. Napakasigla pa nila. Linhai, maayos mong naalagaan ang batch na ito ng mga paninda. Boss Shen, kukunin niyo ba ito? Kukunin ko. Pero Sir Shen, paano naman ang pamilya Zhu? Kapag bumibili ng paninda ang yun ding haian, kalidad ang tinitingnan namin, hindi dahil sa kung sino ang nakiusap. Kung hindi kayang maglabas ni Zhu Tiancheng ng ganitong kalidad ng paninda, huwag na niya akong turuan kung paano magnegosyo.
74 na piraso ng Ice Armor King Crab. Mahigit 580 gin ang kabuang timbang. Ang isa ay 6 na gin at 8 liang. At ang isa naman ay 7 gin at 1 layang, parehong napakasigla. 1,500 kada gin para sa Ice Armor King Crab. 8,000 naman kada gin para sa asul na lobster. 8,000 kada gin. Ang ganitong uri ng asul na lobster, hindi ito basta ordinaryong sangkap lang. Ito ay isang pambato. Boss Shen, may isa pa po akong hiling. Sige, magsalita ka. Transfer muna ang 500,000. Kailangan ng nanay ko ng dialysis ngayon at naghihintay ng pera ang ospital. Pwedeng bayaran ang matitira gamit ang company account kapag na-inspect na ang mga paninda. Isa pa gusto kong pumirma ng kasunduan para sa eksklusibo at unang karapatang bumili. Pwedeng yung mga buhay na paninda lang ang ibenta. Kailangang malinaw ang kwentahan natin. Gusto kong makipagnegosyo sa mga taong malinaw kausap. Ginoong Lin, nabayaran na po ang mga kulang na bayarin. Mapumasok na yung pera. Anak, huwag mo namang masyadong sagarin ang sarili mo. Hindi naman ako nagpapakamatay sa trabaho. Iniaayos ko lang ulit ang landas ng pamilya natin. Kayang-kaya ng batch ng panindang ito na isalba ang event mamayang gabi. Sapat na ang mga paa ng alimangong ito para magmukhang magarbo ang handaan. Kapag naihain na ang mga panindang ito sa mesa mamayang gabi, tiyak na magiging sikat ang Genting Ocean Feast. Mas lalo ka pa niyan babantayan ng husto ni Zhu Tiancheng. Matagal na niya akong binabantayan ng maigi. Kuya Lin, may naging problema sa Hilagang Daungan. Nagpapakalat ng balita si Zhu Tiancheng na hinala raw ang pinanggalingan ng mga kargamento natin. Sinabi rin niya na kung sino man ang maglalakas loob na makipagtulungan sa iyo, ay parang kinalaban na rin ang Zhu Family Shipping. Hindi talaga nagpapahinga ang matandang hukluban na yan. Gusto lang niya akong takutin. Tingnan na lang natin ngayong gabi kung sino ang magmamakaawa sa huli. Ang pangunahing putahe ngayong gabi ay babansagan nating unang piging ng ICC. Pagkatapos ng gabing ito, wala nang atrasan pa para sa amin ni Zhu Tiancheng. Pero hindi ako natatakot. Ang misteryosong asul na lungga ng lobster sa gitna ng nagielong dagat ay naghihintay pa rin sa akin. At si Zhu Tiancheng, kung nasaan ang totoong daanan, ay hindi pa rin niya alam. Lobster ba talaga ito? Bakit parang kumikinang nahiyas ang kulay nito? Napakahahaba naman ng mga paa ng king crab na yan. Mukhang inilabas na ng Yunding Sea Feast ang pinakamahusay nilang produkto ngayon. Kahapon lang ay halos igipit na sila ng pamilya Zhu nang walang kalaban-laban. Pero ngayon, pinagkakaguluhan na nila ang paninda natin. Ang mga produkto ngayong gabi ay galing sa nagielong dagat sa malayong hilaga. Diretso itong dinala ng ligtas at sariwa mula sa malamig na imbakan. Narito ang lahat ng kumpletong talaan ng kontrol sa temperatura. Tanging mga sariwa at legal na produkto lamang ang inihahain sa Yunding Sea Feast. Hindi kami nagbebenta ng mga kahina-hinalang kargamento. Wow! Ang ganda nga namang pakinggan ng mga salita mo, Boss Shen. Pero ang ganito kapambihirang paninda, ay wala pang sinuman ang nakakakita noon. Paano kung galing lang yan sa Macau? Balita ko, ang naghatid niya na si Lin Hai, ay sinibak na sa trabaho ng Zhu Family Shipping. Ang isang kapitan na tinanggal sa trabaho, ay biglang nakakuha ng ganito karaming dekalidad na lamang dagat. Paano mo naman aasahan na maniniwala kami sa iyo? Ang permit para sa paglalayad, at ang pansamantalang lisensya sa pangingisda ay narito lahat. Ang mga ulat sa pagsusuri ng barko, at ang mga talaan ng temperatura ay narito rin. Mula sa pagkuha sa nagielong dagat hanggang sa pagbiyahe, at hanggang sa makarating sa kusina ng Yunding Sea Feast, may kumpletong talaan ang bawat hakbang. Temperatura ng tangke ng buhay na huli, tugmang-tugma ang level ng oxygen at oras ng biyahe. Sino ba namang hindi kayang gumawa ng record? Tingnan na lang natin ang kalidad ng produkto. Malinis ang loob ng talukap ng buhay na alimango. Siksik ang laman at buo ang mga binti ng alimango. Kung patay at frozen lang na nagkukunwaring sariwa ang kulay ng bao. Ang mga kasukasuan ng binti at ang lansa nito hindi makakaligtas sa veterano. Chef, ikaw na ang sumuri nito. Buhay na buhay at napakaganda ng kalidad. Siguradong bagong huli lang ito at di kalidad talaga. Boss Shen, sa 2 asul na lobster na iyan gusto ko ng isa. Bakit ikaw ang mauuna? Ito talaga ang ipinunta ko rito ngayong gabi. Magbabayad ako ng doble. Tirhan mo ako ng isa. Hahaha, ngayong gabi mayroon tayong 2 asul na lobster. Ang isa ay gagamitin para sa display. At ang isa ay para sa main dish. Sa mga gustong sumubok magpa-reserve po kayo kada lamesa. Hindi ito binibenta ng paisa-isa at para naman sa Ice Armor King Crab. 20 lang ang bubuksan natin ngayong gabi. Ang mga matitira naman ay para na sa mga reservation bukas. Ipag-reserve mo ako ng 2 para sa 3 lamesa ko rito. Isa sa bawat lamesa. Boss Shen, kailan darating ang susunod na batch ng mga paninda? Kuya Lin, nag-aagawan silang bumili ah. Mukhang nahanap din ni Xiaolin ang tamang diskarte sa pagkakataong ito. Habang mas dinudumog ang Yunding Haiyan ngayong gabi, ay lalo namang mababahala si Zhu Tiancheng.
Ang temperatura level ng oxygen at oras ng biyahe ay talagang tugma sa aktwal na kalagayan ng mga paninda rito. Nakita mo ba iyon? Gumagawa na ng paraan si Zhu Tiancheng para pakiramdaman tayo. Hindi siya titigil, at hindi rin ako titigil. Hello Mr. Lin, maayos na natapos ang dialysis ng nanay mo ngayong araw. Mas maayos ang lagay niya ngayon kaysa nitong mga nakaraang araw. Salamat, unang hakbang pa lang ito. Matagal ang gamutan ang kailangan sa sakit ng aking ina. Kailangang ipagawa ang barkong icebreaker. At kailangan ding mabuhay ng mga kasama ko. Hindi ako pwedeng umasa lang sa isang batch na ito. Ngayong gabi maglalabas tayo ng 20 ice-armored king crab. Puno na ang mga reservation hanggang sa susunod na linggo. Linhai, kailangan na natin ang susunod na kargamento sa lalong madaling panahon. Lalayag tayo bukas. Kagagaling lang ng icebreaker sa isang biyahe. Hindi pa lubusang na-service ang makina. Kakayanin naman ng cold storage. Pero kailangan pang i-adjust ang system. Kaya hindi muna tayo babalik sa Beigang ngayong gabi. Diretso na tayo sa probinsya para magkarga ng krudo at bumili ng mga piyesa. Ang Beigang lang naman ang hinarangan ni Zhu Tiancheng. Hindi ang buong karagatan. Nga hindi naman tayo babalik. Tingnan natin kung paano niya tayo haharangan. Boss Zhu, inamin na sa publiko ng Yunding Haiyan. Si Linhai nga ang supplier nila. Isang kapitan lang na pinalayas ko. Paano siya nakakabawi ngayon? Alamin mo kung saan nagkakarga ng krudo ang icebreaker. Sabihan mo ang lahat sa industriya ng cold chain. Kung sinong mga has na magbenta ng kagamitan kay Linhai. Kalaban ko na rin siya. Maghanap ka rin ng magbabantay sa Yunding Haiyan. Di ba sabi niya malinis ang mga produkto niya? Sisiguraduhin kong hindi magiging malinis ang pangalawang batch ng supply niya. Itaas ang angkla para sa biyaheng ito. Pupuntahan natin ang kuweba ng mga Blue Lobster. Unang hakbang pa lang iyan. Hindi titigil si Zhu Tiancheng. Hawak pa rin niya ang Beigang. Kung gusto nating tunay na makabangon, kailangan nating makakuha ng mas dekalidad na supply. Si Yaolin, ang asul na liwanag kagabi ay nasa unahan lang natin. Sa ilalim ng kuwebang yelo, gumagalaw ang malamlam na asul na liwanag. Hindi ito tinatagos ng malakas na ilaw. Lumalabas lang kapag bumababa ang malamig na agos. Kuya Lin, ibig sabihin ba nito ay bawal buksan ang malalakas na ilaw? Gumagana naman ang bagong circulation pump. Pero napakasela ng batch ng kargamentong ito. Kung kumpul-kumpul nga talaga sila, kailangan munang patatagin ang temperatura ng tubig bago sila ipasok sa tangke. Wala kayong pakialam kung maselan yan o hindi. Hoy matanda, siguraduhin mo lang na hindi mo mababangga at gigibain ang bangka. Kuya Lin, huwag mong sabihing may dambuhala na naman tayong nakuha. Hindi ito dambuhala, kawan ito ng mga lobster. Teka lang, subukan muna natin ang unang bitag. Hindi kaya mali ang pwesto natin. Natatakot sila sa ugong ng bangka natin, at parang hindi rin tama ang amoy ng pain natin. Hindi sila naaakit sa mga ordinaryong isda. Yee! Dalhin mo rito ang mga nadurog na kristal na kabibe na nakuha natin kagabi. Hindi ba mga walang laman na kabibe lang naman ang mga pinulot natin doon? May amoy pa ang loob ng mga kabibe na yan. Nandyan na sila. Talagang nandyan na sila. Huwag mong biglain sa paghila, manipis lang ang talukap ng mga asul na lobster. Masisira lang at mawawala ng silbi kapag nabugbog. Dahan-dahang iangat at panatilihing matatag ang bangka. Napakaganda naman ito. Huwag kang tumanga dyan, ilagay mo na agad sa imbakan. Bukod sa maganda, mahal din ang halaga ng mga ito. Sa unang hawla, 18 malalaking asul na lobster. Sa pangalawa, 21 naman. Sa pangatlo, 26. Kuya Lin, hindi lang panghuli ng lobster ang ginagawa natin dito. Para tayong nagkakarga ng mga hiyas sa bangka natin. 76 na malalaking asul na lobster lahat. Buhay silang lahat at base sa listahan ng presyo ni Boss Shen. Ang batch na ito ay mas malupit pa kaysa kagabi. Kung makikita lang ito ni Zhu Tiancheng, tiyak na hindi siya makakatulog sa gabi. Kahit walang tulong mula sa yelo o dam ng pamilya Zhu. Talagang nakabangon na tayo. Linhai, may ipinapasabing mensahe si Boss Zhu para sa iyo. Huwag mong isiping ligtas ka na porket nagtatago ka sa ilalim ng kanan ng yelo. Gaano man karami ang makuha mo. Sa pilitan pa rin naming babawiin yan sa iyo balang araw. Sumusunod pa rin sila sa atin. Sumusunod nga sila, pero hanggang sa labas lang naman sila ng daan ng tubig umaali-aligid. Sabihin mo kay Zhu Tiancheng, kung gusto niya ng mga huli natin pumasok siya rito para kunin mismo. Huwag mo silang pansinin. Ilabas lang natin ng buhay ang mga asul na lobster. Itaas pa ng kaunti ang temperatura sa imbakan ng buhay na huli. Kagabi lang na frostbite yung kamay mo. Ako na, baka hindi na umabot. Hindi na aabot.
Sigurado na ito, Kuya Lin, kapag nagkapera na tayo, magpapalit talaga tayo ng bagong bangka. Magkakaroon din tayo niyan. Xiao Lin, mayroon pang nakalagay sa butas ng yelo. Kuya Lin, ano yan? Xiao Lin, hindi ito ordinaryong balat ng lobster. Ang marka ng pangatlong hari ay eksaktong ganitong kulay. Bumalik muna tayo sa kabisera ng probinsya para magbenta. Sa susunod na biyahe hahanapin natin yan. 76 na asul na lobster, buhay lahat. Lin Hai, naisalba natin ang batch ng panindang ito. Kuya Lin, hindi naman ito mukhang lobster eh. Mukha silang mga gumagalaw na sapiro sa loob ng imbakan. Maganda nga kung maganda. Hanggat hindi pa nabebenta, delikado pa rin tayo. Ihatid muna natin sa yunding hayan. Hindi pwedeng matingga ang batch na ito. 76 na piraso. 76 na malalaki at matured na. Pinalaya na lahat ng maliliit. Nagawa mo pang magpakawala ng maliliit sa ganitong pagkakataon. Ibig sabihin hindi lang mabilis ang pera ang habol mo. Nakita mo na ang mga paninda kukunin mo ba? Hindi lang sa pwede kong kunin, kundi dapat ko talagang kunin. Boss Shen, bihira lang ang ganitong kalidad. Buong-buo ang kulay ng balat nito. Napakasigla pa nila kapag inihanda natin ito ngayong gabi. Siguradong mabubulabog ang mga mamahaling restaurant sa kabisera. Asul na lobster. Kukunin ko ng 8,500 kada kalahating kilo. Pakyawin ko na ang buong batch na ito. Ipasok natin ang bayad sa account ng kumpanya. Itabi mo rin ang record ng pinagkunan at pati ang cold chain record. At saka, magpadala ka muna ng 1,000,000. Hindi pwedeng mahinto ang gamutan ng nanay ko. Darating yan sa loob ng 10 minuto. Sir Lin, nabayaran na po ng buo ang mga bayarin. Mayaayos na rin ng normal ang mga susunod na gamutan. Sa pagkakataong ito, hindi ito pera na hiningi o inutang natin sa iba. Ako mismo ang nag-ahon niyan haula-haula mula sa napakalamig na dagat. Tingnan ninyo ito, mga kasama. Asul na lobster. Sino ang nakakaalam kung hindi mutant ang mga iyan? Makakain ba ang pagkaing dagat na may ganitong kakaibang kulay? Sino ang nagpapasok sa inyo rito sa likod? Boss Shen, nagtatanong lang po kami para sa kapakanan ng mga mamimili. Sinasabi ninyong legal ang mga pagkaing dagat na ito. May patunay ba kayo? Hindi sila ordinaryong mga mamimili. Nakikisawsaw na naman si Zhu Tiancheng. Hayaan niyo silang kumuha ng video. Tamang-tama para malinaw ang lahat ngayon. Ang Deep Blue Lobster ay pangalang pangnegosyo lang na ibinatay namin sa hitsura nito. Sa opisyal na talaan, kabilang ito sa uri ng lobster na nabubuhay sa napakalamig na dagat. Ang pinagdaungan o pinangistaan ay pasok sa pinapayagang teritoryo. May kumpletong tala ng dami, bigat, pati oras ng biyahe. Kung gusto ninyong mag-usisa, sige lang. Pero huwag kayong basta-basta gumawa ng kwento. Sino ang nakakaalam kung gawa-gawa nyo lang ang mga iyan? Kung ganoon, magpatawag tayo ng mga eksperto para suriin ito rito mismo. Kumpleto ang lahat ng papeles. Maayos at ligtas ang kalagayan ng mga produkto. Pwede na itong iimbak at ibenta sa merkado. May nananabotahe lang pala talaga at nanggugulo. Mukhang mamahalin talaga ang mga ito. Siguradong may nasagasaan itong negosyo ng iba. Boss Shen, pwede pa bang magpa-reserve ng Deep Blue Lobster mamayang gabi? Ngayon, sabihin mo naman kung sino ang nag-utos sa iyo na pumunta rito. Hayaan nating ang batas ang umayos nito. Bumalik ka at sabihin mo kay Zhu Tiancheng. Habang lalo siyang nagpapanik, lalo lang nitong pinapatunayan na tama ang tinatahak kong landas. Kahit magbayad pa ako ng mas malaki, makita ko lang ng buhay ang Deep Blue Lobster na iyan. Itabi mo ako ng pwesto para sa susunod na batch. Lin Hai, hindi mamimili ang kulang sa iyo ngayon. Ang kulang sa iyo ay ang dami ng huli, at ang tuloy-tuloy na supply. Marami pang Deep Blue Lobster sa Ice Fracture Sea, at maging ang mga piraso ng makintab na pulang itim na shell na iyon. Hindi umubra ang paninirang puri ni Boss Zhu. Sa halip, lalo pa silang sumikat at pinag-usapan. Hindi ba gustong gamitin ni Lin Hai ang icebreaker para makabawi? Kung ganoon, siguraduhin nating ang bulok niyang barko ay hindi na muling makakabalik sa Ice Fracture Sea. Alamin niyo kung saan siya kumukuha ng supply. Krudo langis at mga ekstrang pyesa. Sino mang maglakas loob na mag-supply sa kanya, tiyaking hindi na sila makakaporma dito sa Northport. Naiintindihan ko. Tugma ang mga guhit sa marka ng ikatlong hari. Talaga bang hinahanap ni Xiao Lin ang bagay na ito? Pangalawang pintuan pa lamang ang asul na lobster. Ang shell na ito ang totoong malaking huli sa Ice Rift Sea. Kuya Lin, gaano kalaki ang bagay na iyon? Malalaman din natin sa susunod nating biyahe. Kuya Lin, hindi na tayo mamumroblema sa pagbebenta nito ngayon. Filter ng ekstrang bomba. Dapat mapalitan ang low temperature pipe ngayon din. Pupunta tayo sa mas malalim na bahagi ng dagat sa susunod nating biyahe. Hindi kakayanin ng mga kagamitan natin. Kahit gaano pa kaganda ang huli, wala rin itong silbi. Ginoong Lin, may problema. Ang mga tindahan ng pyesa ng barko doon sa labas ng daungan. Ayaw nilang magbenta sa atin. Bakit naman?
Sabi nila may pumakyaw na raw ng lahat ng supply. Pero nagtanong-tanong ako sa paligid, at hindi naman talaga ito pinakyaw. May nag-utos na pala sa kanila ng maaga. Hindi mahaharangan ni Zhu Tianqing ang Ice Rift Sea, kaya ang gusto niyang harangan ay ang ating krudo, ang ating mga piyesa at ang daan sa pagkukumpuni. Napakasama talaga ng matandang iyan. Kung walang ekstrang bomba, pwede pa nating isugal ang panghuli sa asul na lobster. Pero ang bagay na kinakatawan ng piraso ng shell na iyon, tiyak na mas mahirap harapin kaysa sa asul na lobster. Iyon ba ang dambuhalang black gold red lobster? Napakalakas ng tunog ng pangalan niya. Siguraduhin mo lang na hindi mangangatog ang tuhod mo kapag nakatagpo mo na ito. Pulang baluti sa kailaliman ng dagat. Mabigat na hawla na nakalubog sa pinakailalim. Walang humpay na agos ng tubig. Kung gusto nating mahuli iyon, kailangan natin ng mas mabigat na hawla. At dapat mas maayos ang ating sistema ng pagpapalamig. Ang pagharang ni Zhu Tianqing sa ating mga piyesa ay parang pagsakal sa mismong lig natin. Magkano ba ang kailangan natin? Hindi pera ang problema. Nagbabala na si Zhu Tianqing. Kahit may pera, walang naglalakas loob na magbenta. Kontrolado niya ang bigang. Pero pati ang buong probinsya ay gusto niyang pakialaman. Mang Gu, ang mga lumang low temperature pump sa bodega ng inyong gawaan ng barko. Nandoon pa ba? Sa lumang gawaan ng barko sa silangan ng lungsod. Handang makipagkita sa inyo si Mang Gu. Noong araw ang kalahati ng mga barko sa bigang na naglakas loob pumalaot sa karagatan. Ay siya ang nag-ayos ng mga iyon. Hindi ka pa ba tinatangay ng alon hanggang ngayon? Ikaw ang lumang panday ay buhay pa, paano ako mawawala? Paano naman ako mauunang umalis? Haha, ikaw pala iyon. Ang gustong maglayag gamit ang icebreaker papunta sa nagyeelong dagat. Opo. Hijo. Ang nagyeelong dagat ay hindi basta-basta pinapasok ng kahit sino lang. Katatawag lang sa akin ni Zhu Tianqing para sabihing huwag kong pakialaman ang barko mo. Pero matanda na ako. At mahina na ang pandinig ko. Kaya hindi ko pinakikinggan ang sinasabi ng mga taong maitim ang budhi. Huwag ng maraming daldal, mayroon bang magagamit na pump dito? Kahit luma na ang pump na ito, pero matibay ito sa lamig kaya swak na swak sa nagyeelong dagat. Kuya Lin, ang hawlabang ito ay para manghuli ng lobster o para manghuli ng baka. Ito ang hawlang pang-ilalim na ginawa noon para sa mga polar research vessel. Hindi ito kailangan para sa mga ordinaryong huli sa dagat. Mukhang hindi maliit ang bagay na hinahanap ninyo. Ang mga guhit na ito ay hindi mukhang galing sa mababaw na dagat. Hindi ba ito kahawig ng maalamat na pulang haring lobster? Alamat man o hindi, wala akong alam dyan. Pero ang nilalang na may ganitong katigas na talukap, ay siguradong hindi kakayanin ng ordinaryong hawla lang. Pwede kong ibigay sa inyo ang mga kagamitan. Pero may isang kondisyon. Anong kondisyon iyon? Ang apo kong babae ay nagtatrabaho sa grupo ng mga sasakyang pandagat ni Zhu Tianqing. Bilang tagatala sa cold storage, sinuspindi siya ng mga ito nitong nakaraang ilang araw lang. Dahil lang sa tumanggi siyang baguhin ang mga peking record. Kung talagang kaya mong ilantad ang mga maduduming record ni Zhu Tianqing, at tulungan siyang makakuha ng katarungan, ang mga utang ni Zhu Tianqing, iisa-isahin ko yung sisingilin sa kanya. Ang mga bomba, bakal na kable, at mabibigat na kulungan, ibibigay ko lahat sa inyo. Huwag niyo munang isipin ang bayad, pagbalik niyo na lang natin pag-usapan. Mang Gu, hindi biro ang halagang ito. Hindi sa nagtitiwala ako dahil mayaman kayo. Nagtitiwala ako sa pagtitimon ni Mang Hu. At nagtitiwala rin ako sa mga taong nagpapalaya ng maliliit na alimango pabalik sa dagat, na hindi sila masasamang tao. Napakatatag, parang balo ng yelo, mukhang nakatagpo talaga tayo ng dambuhala ngayon. At hindi naman basta-basta mapuputol kapag hinila natin. Kapag nakuha na natin yung dambuhalang black gold na lobster pataas, siguradong hindi makakatulog sa inis si Zhu Tianqing. Kung gaano kalaki ang huli, ganoon din kapanganib ang daan. Siguraduhin niyo muna na makakabalik kayo ng buhay, bago pag-usapan ang paghila niyan papuntang Shanghai. Kuya Lin, may mali sa krudo. May naghalo ng tubig. Gusto yata ni Zhu Tianqing na mamatayan tayo ng makina sa gitna ng nagyeelong dagat. Talagang hindi tumitigil si Zhu Tianqing sa mga pakana niya. Imbestigahan niyo ito. Sa pagkakataong ito, hindi lang basta pagpapalit ng krudo ang gagawin natin. Gusto ko ring malaman kung sino ang nangahas na sumabotahe sa barkong pambasag yelo. Ang pagkahalo ng tubig sa krudo ay hindi isang aksidente, kundi sinadya talaga ito. Kung totoong tutuloy tayo sa nagyeelong dagat, at biglang mamatay ang makina sa gitna ng daan, mamamatay tayong lahat sa lamig sa gitna ng dagat. Hindi lang simpleng pagnanakaw sa kabuhayan ko ang gustong gawin ni Zhu Tianqing. Gusto niyang siguraduhin na hindi na makakabalik pa ang barkong pambasag yelo. Isumbong natin sa pulis. Isumbong natin. Pero hindi lang tungkol sa isang drum ng krudo ang isusumbong natin. Anong ibig mong sabihin? Kakarating lang ng krudong ito. Nasa atin ang delivery slip, plaka ng sasakyan at maging ang oras. Kung naglakas loob siyang gawin to, siguradong inisip niyang nagmamadali tayong pumalaot. At hindi natin ito masyadong susuriin, Kuya Lin. Gusto mo siyang painan? Ay
Lumabas ka at magpanggap na nagmamadali kang naghahanap ng krudo. Tito Kin, selyuhan mo yung kontaminadong krudo. Tito Hu, sumama ka sa akin at puntahan natin si Tatay Gu. May tsisihis naman siguro sa may gate ng shipyard. Aalis na ang barkong icebreaker mamayang gabi. Kapos na kapos tayo sa krudo ngayon. Kung sino man ang may krudo dyan, dalhin nyo na agad dito. Kulang pa tayo ng 2 bariles ng reserbang krudo. Nabalitaan ko na kapos daw kayo sa krudo. Magkano ba 10% mas mababa kaysa sa presyo sa merkado? Kaliwaan tayo, bayad agad. Bakit ka tumatakbo, hindi mo pa nga nabibenta ang krudo? Nagde-deliver lang naman ako ng krudo. Anong karapatan ninyong harangan ako? Ang nag-deliver ng krudo sa barkong icebreaker kagabi. Ikaw din yun, di ba? Hindi ako yun. Hindi ikaw. Sino tong nasa litrato na nagtutulak ng kariton papasok? Kakambal mo ba yan? Alam mo bang nakamamatay kapag hinaluan ng tubig ang krudo? Huwag kayong manakit. Dalhin ninyo ang taong yan at ang sample ng krudo sa Maritime at Market Regulators. Huwag. Binayaran lang din naman ako para gawin to. Ang mga zoo ang nag-utos sa aking i-deliver yan. Sabi nila, kailangan lang daw tumigil ang makina ng icebreaker sa gitna ng biyahe. Anong pinagkaiba ng pagkasira ng makina sa gitna ng dagat sa pagpatay ng tao? Ulitin mo nga yung sinabi mo lang. Ang sekretaryo ng pamilya Zhu ang kumontak sa akin. Binigyan ako ng pera para palitan ang krudo. May ebidensya na tayo. Sumobra na si Zhu Tiancheng sa pagkakataong ito. Hindi naman ito ang unang beses na sumobra siya. Pero sa pagkakataong ito ipapakita ko sa kanya na ang buhay ng mga tao sa dagat ay hindi niya pwedeng paglaruan lang. Gusto talaga ng pamilya Zhu na may mamatay sa gitna ng dagat. Hindi gumamit ng dahas si Lin Hai ngayon. Mas epektibo ang magtabi ng ebidensya kaysa makipag-away. Sir Zhu, nahuli ni Lin Hai ang tauhan natin. At na-record pa ang boses niya. Walang silbi. Kailangan pa ba nating patuloy na bantayan ang icebreaker? Di ba kaya natin sila binabantayan ay para mahanap ang pangatlong hari? Ang sentro ng Ice Rift Sea. Hindi ganoon kadaling makabalik mula roon. Kaya pa naman ang barko. Pero tandaan mo, mas mabagsik ang mga ilalim na agos sa sentro kumpara sa labas. Kapag nakita mong hindi maganda ang takbo, atras agad tayo. Alam ko. Xiaolin, malapit na ang tidal window. Sa pagkakataong ito, hindi ito kawan ng mga ice-armored king crab, at hindi rin kuweba ng mga asul na lobster, kundi ang Red Armor A-base sa pinakailalim ng Ice Rift Sea. Kuya Lin, makukuha ba talaga natin ang isang yon? Ang dambuhalang black gold lobster na iyan. Kung makukuha natin o hindi, malalaman lang natin kapag nandoon na tayo. Pero habang natatakot si Zhu Tiancheng na pumunta tayo roon, ibig sabihin lang ay may talagang nakatago roon. May kakaibang echo sa sonar ng Lin Hai. Hindi pa nga tayo nakakarating sa Red Armor A-base eh. Kuya Lin, parang hinihintay niya tayo. Buksan ang searchlight. Xiaolin, mukhang talagang nakatagpo na natin ang pangatlong hari sa pagkakataong ito. Sundan mo, huwag mong gulatin. Tingnan muna natin kung saan ito papunta. CJ! Kuya Lin, lobster ba talaga ang bagay na iyon kanina? Kung lobster nga iyon, ito na ang pinakamalaking nakita ko sa buong buhay ko. Naanino ng lobster, hindi ito tumatakbo palabas ng dagat, kundi dinadala tayo nito sa mas malalim na bahagi. Hindi umaalis ang pulang baluti sa pagbaba ng agos. Nandoon lang sila sa linya ng black gold. Kapag nagmadali kang manghuli, tiyak na mawawala ito. Steady muna ang bitag at subukan ang dagat. Huwag kang sumunod ng masyadong malapit. Hindi ito basta-bastang huli sa dagat. Alamin muna natin ang tinatahak nitong daan. Xiaolin, hindi tama ang agos ng tubig sa lugar na ito. Mukhang kalmado pero may mga uli-uli sa ilalim. Ano na nangyayari? May malakas na agos na humihila sa likurang kanang bahagi. Tito, huwag mong salubungin. Sumabay ka muna ng kalahating ikot bago lumiko palabas. Kuya Lin, kung wala tayong mapa rito, baka nahigop na tayo sa loob. Kung wala ang mapa, hindi ka man lang makakapasok dito. May bagay sa ilalim ng tubig, at mukhang marami sila. Pero hindi ito mga lobster. Ang mga ice crystal scallop ay kumakapit sa mga bitak ng bato para umiwas sa matinding liwanag. Huwag ka munang magmadaling hanapin ang pangatlong hari. Magbaba ka muna ng maliit na lambat para tingnan kung ano ang mga ito. Pwede rin bang pagkakitaan ang mga ito? Napakasarap ng tekstura ng mga ice crystal scallop. Tiyak na pag-aagawan ito ng mga mamahaling restaurant sa syudad. Sapat na ang makakuha ng 2 basket bilang sample. Hindi naman ito ang pakay natin sa biyaheng ito. May barko na naman sa likuran natin. Hindi talaga titigil si Zhu Tiancheng. Lin Hai, ipinapasabi ni Boss Zhou. Bumalik na kayo ngayon din. Ibigay ninyo ang mapa ng dagat. Pwede pa nating pag-usapan ang mga nangyari noon. Sabihin mo kay Zhu Tiancheng,
Huwag siyang magtago palagi sa dalampasigan. Kung gusto niya nang mapapumunta siya rito sa Ice Crack Sea para kunin ito. Huwag kang masyadong magmayabang. Hindi mo basta-basta mapapasok ang pinakagitnang bahagi kung kailan mo gusto. Huwag mong pakinggan ang daldal niya. Habang mas nagmamadali si Zhu Tiancheng. Ibig sabihin lang yan ay mas malapit na tayo sa totoong pakay natin. Linhai, tumataas ang temperatura ng tubig. Hindi ito simpleng mainit na agos mula sa ilalim. Nandito na tayo. Chija Fuyuan. Kung mayroon niyang super black gold lobster dito, siguradong hindi sapat ang ordinaryong tangke ng tubig. Subukan muna natin ang isang hawla. Huwag mong isabak agad ang buong barko sa simula pa lang. Pagsubok sa hawla. Hindi ba nito kinakain ang pain na ito sandali lang? Masyadong mabigat ang karga. Lin, hihilahin na ba natin o hindi pa? Huwag muna, hindi pa ito pumapasok sa loob. Sinusubukan lang nito ang hawla. Susubukan pa nito ulit. Kuya Lin, mas malaki pa yan sa braso ko. Putulin ang reserbang tali para maisalba ang pangunahing kable. Lin, hindi kakayanin ng hawla natin ngayon yan. Nasa Chija Fuyuan nga talaga ang pangatlong hari. Umatras muna tayo. Kuya Lin, hindi na ba natin susubukan? Hindi ngayon. Kailangan nating makabalik ng buhay para magpalit ng mas malaking hawla at mas malakas na winch. Ganyan nga ang dapat sabihin ng isang kapitan. Gumalaw na yung dalawang barko sa likuran. Nababaliw na sila. Ang lakas ng loob nilang pumasok ng walang mapa. Gusto nilang agawin ang pangatlong hari. Makinig kayong dalawang barko sa likod. May mainit na agos at malakas na hila ng tubig sa Chija Fuyuan. Itigil niyo agad ang barko. Hahaha, wag mo kaming takutin. Kung kaya ninyong pumasok, kaya rin namin. Saklolo, nawala ng kontrol ang barko. Ililigtas ba natin sila? Iligtas natin sila. Buhay ng tao ang usapan dito. Iba ang kwentahan natin, Tito Hugh, ikot mo ang barko. Saklolo, na-stuck ang timon namin. Babangga ang barko sa pader na yelo. Kanina lang gusto nilang agawin ang mga kargamento natin. Ngayon naman ay marunong na silang humingi ng tulong. Tigilan ang daldal, ihanda ang lubid na panligtas. Kapag lumapit tayo ng sobra, hihilahin din tayo papasok. Umikot tayo sa labas. Huwag tayong papasok sa pinakaagos. Ihagis ang lubid sa layong 20 metro mula sa kanila. Makinig kayo sa barko ng mga zoo. Patayin ang makina. Huwag ninyong galawin basta-basta ang timon. Itali ang lubid na panligtas sa unahan ng barko. Kung hindi, walang makapagliligtas sa inyo. Linhai, bilisan mo. Malapit na kaming bumigay. Nalihis na. Lin, kapag humigpit na ang lubid, hihilahin at malilihis ang likuran ng barko natin. Ay, ibaba mo ang pangalawang angkla. Titukin, pakibantayan ang temperatura ng makina. Nailigtas na sila. Na-record mo ba? Mula noong sumugod sila sa Chija Fuyuan, hanggang sa humingi sila ng tulong ngayon, naka-record ang lahat. Hindi dahil iniligtas ko kayo ay tapos na ito. Sino ang nag-utos sa inyong sumunod? Nadaan lang naman kami doon eh. Nadaan lang pero sumunod kayo hanggang sa Chija Fuyuan. Pumilit kayong pumasok sa mapanganib na lugar at muntik pang maaksidente. Kung hindi pa kayo magsasalita, ibibigay ko ang video at audio recording sa Maritime Authority. Isasama ko na rin ang tracking data. Si Boss Zhao, si Zhu Tiancheng ang nag-utos sa aming manmanan ka. Sinabi niya na basta makita ka naming nagbaba ng bitag, ipadala agad namin ang lokasyon sa kanya. Kapag naunahan ka naming magbaba ng lambat, may bonus kaming 100,000. Itabi mo ng maayos ang recording. Bumalik kayo at sabihin kay Zhu Tiancheng. Kung gusto niyang agawin ang pwesto ko, sabihin mong siya mismo ang pumunta rito. Huwag niyang gamitin ang buhay ng iba para lang mag-scout para sa kanya. Kuya Lin, aalis na lang ba tayo ng ganito? Umalis na tayo. Hindi kakasya doon ang kasalukuyang mabibigat nating bitag. Kapag pinilit nating hulihin, mapapahamak lang ang barko natin. Tama ka riyan. Sapat na ang makalapit tayo rito ngayong araw. Kailangan kong bumalik para ayusin ang live well tank. Kung talagang higanting black gold lobster iyon, hindi talaga iyon kakasya sa ordinaryong tangke. Urong ang tubig dagat ng 3 beses. Hindi pwedeng hulihin ang pangatlong hari kahit kailan lang. Kailangan muna nating hintaing humupa ang tubig ng 3 beses na sunod-sunod. Kapag kumalma na ang agos sa malalim na bahagi, doon palang lilitaw ang black gold lobster. Ngayong araw pa lang ang unang beses na humupa ang tubig. Ibig sabihin nito, may 2 beses pa tayong pagkakataon para maghanda.
May problema. Nagpadala ng barko si Zhu Tianqing para manmanan tayo. Muntik pa silang maaksidente sa Chija Fuyuan. Ipa-back up ko sa aking abogado ang ebidensyang ito. Bukod pa rito maglalabas ng pampublikong pahayag ang Yunding Ocean Feast. Legal ang pinagkukunan ng supply ni Lin Hai. Anumang chismis at malisyosong pagmamanman ng pamilya Zhu. May karapatan kaming magsampa ng kaso laban sa kanila. Umaabot na nga ang kamay niya hanggang sa mismong tapat ng pinto ko. Bakit ko pa siya bibigyan ng respeto? Hindi ba sinabi ng pamilya Zhu na madumi ang supply ni Lin Hai? Bakit nagpadala pa sila ng bangka para sundan siya? Palpak na nga ang pagsunod na iligtas patuloy sila. Napakakapal naman ng mukha nila. Boss Zhu, hindi pabor sa atin ang opinyon ng publiko ngayon. Nakakain ba ang opinyon ng publiko? Hindi ba gusto niyang huliin ang ikatlong hari? Tingnan ko lang kung mabubuhay siya para mahuli iyon. Hindi ito kayang banggain ng ordinaryong lobster lang. Kung gusto nating ikulong iyan, kailangang palitan ng doubling layer na haula. At kailangan din lagyan ng hydraulic lock ang pinto. Kailangan din gawing hiwalay na malaking tangke ang lalagyan ng buhay na huli. Dahil kung hindi kahit maisilid pa iyan mamatay o manghihina lang din. Gaano kabilis ang pinakamabilis? 2 araw pero hindi ito mura. Nakahanda na ang mga materyales at kagamitan. Iyan ang masarap pakinggan. 2 araw mula ngayon para sa pangalawang pagbaba ng Chaoguang. Sa susunod na pagkakataon, hindi lang isang pirasong balat ang maiuwi natin. Ayusin ang barko, baguhin ang haula at ihanda ang tangke. 2 araw mula ngayon papasukin natin ulit ang Chija Fuyuan. Kuya Lin, sobrang laki naman ng haulang ito. Ang ordinaryong haula ay para sa mga huling dagat, pero ang isang ito ay para ikulong ang halimaw. Huwag mo nang banggitin ang salitang halimaw. Malas magsalita ng kung ano-ano kapag nasa dagat. Ikaw naman matandang hiw, kalahating buhay mo nang binabagtas ang dagat tapos naniniwala ka pa rin dyan. Ibang usapan kung naniniwala ako o hindi. Pero mas mabuti nang magbigay galang palagi. Lin Hai, kayang baguhin ang malaking tangke. Pero kung hihigit talaga ito sa 120 kilo. Ang mismong sandali ng pagpasok sa tangke ang pinakamapanganib. Nakagawa na ng 4 na hydraulic lock para sa pagpasok sa tangke. Kahit lobster pa iyan. Kahit pa isang baka hindi iyon mabubuksan. Hindi naman mukhang maglalayag tayo sa dagat. Parang pupunta tayo para manghuli ng halimaw sa ilalim ng dagat. Si Yao Lin, mas malaki pala talaga ang ikatlong hari kaysa sa inakala natin. Kaya sa pagkakataong ito, dapat maging maingat tayo at huwag maging sakim. Kapag pumasok sa kulungan, hilahin na agad natin. Pero kapag hindi nakapasok, umalis na tayo. Kuya Lin, handang-handa na tayo para rito. Paano kung hindi talaga pumasok sa kulungan, aatras ba talaga tayo? Hanggat nandyan ang barko, ligtas ang buhay natin. Kapag nawala ang barko, baliwala rin ang lahat ng huli natin. May tugon na mula sa nagmamanman sa barko ng mga Zhu. Inamin nilang inutusan sila ni Zhu Tianqing na pumasok sa mapanganib na karagatan. Pero matigas pa ring itinatanggi iyon ni Zhu Tianqing. Sinasabi nilang sariling desisyon lang iyon ng mga empleyado. Nang hugas kamay na naman sila, kaya sa paglalayag na ito, dapat nakabukas sa buong biyahe ang video, gist, at komunikasyon ng barko. Naiintindihan ko. Yunding Ocean Feast. May eksklusibong preview bukas ng gabi para sa mga mayayaman sa lungsod. Plano kong opisyal na ilunsad ang Ice Armor King Crab at ang Deep Blue Lobster. Kung maiuwi mo ang ikatlong hari, sa gabing iyon, ang marangyang negosyo ng seafood ni Zhu Tianqing sa Beigang ay tuluyan na nating mapapataob. Mukhang mas nagmamadali pa si Boss Shen kaysa sa atin. Nagmamadali nga ako, pero hindi ko kayo pipiliting magbakasali sa panganib. Gaano man kamahal ang huli, walang mas hihigit sa halaga ng buhay ng tao. Babalik kaming ligtas at buhay. May nagulat na ang barkong icebreaker ay may malubhang issue sa kaligtasan, kaya pansamantala muna itong hindi papayagang umalis sa daungan. Si Zhu Tianqing na naman. Sige lang, mag-inspeksyon kayo. Pero dumaan tayo sa tamang proseso. Walang problema sa mga dokumento. Kung wala namang problema, pwede na ba kaming umalis? Kailangan pa nating suriin ang mga kagamitang panligtas buhay. Ang mga life jacket, life raft, satellite phone, at emergency oil. Narito ang lahat. Kung nag-aalinlangan ka, ikaw na mismo ang magbilang. Gusto lang nila tayong maantala sa Chaogu ang window. Aabot pa tayo. Huwag na tayong maraming satsat. Nagsisimula pa lang ang pangalawang pagbaba ng tubig sa Chaoguang. Lumalamig ang temperatura ng tubig. Humihina na ang mainit na agos. Lalabas ito ng mas malalim at mas matagal. Parating na, huwag kayong magmadali. Ibaba ang haulang panubok, huwag muna ang pangunahing haula. Nagmamasid ito. Kuya Lin, mas malapit ito kaysa noong nakaraan. Hindi lang isa ang nandyan. May nag-iscan sa channel natin. Mga tao na naman ito ni Zhu Tianqing. Walang tapang pumasok ang matandang tuso na iyon. Nakikinig lang sa labas. Ipagpaliban muna ang pangunahing haula.
Umatras muna ng 300 metro. Kung gusto nilang makinig, hayaan natin silang makarinig ng peke. Ang totoong lokasyon para ibaba ang pangunahing haula ay wala rito. Napakalaki ng pagkakaiba ng dalawang signal na ito. Kuya Lin, yung galamay ng dragon kanina, huwag mong sabihing hindi pa iyon ang pinakamalaki. Sa kailaliman ng Chija Fuyuan, ang pangatlong hari ay hindi nag-iisa. Ang malaki, hindi pa talaga lumalabas. Itala mo ang lokasyon ng pangunahing haula. 300 metro patungong silangan. Sa labas ng bukana ng Chaoguang. Naintindihan 300 metro patungong silangan. Sa labas ng bukana ng Chaoguang. Gumalaw ang signal sa labas, kumagat na sila. Kumagat na. Huwag mag-relax na iligaw lang sila ng peking echo. Hindi ibig sabihing ligtas na tayo. Kuya Lin, mukhang masyadong tahimik ang lugar na ito. Mas tahimik, mas malamang na doon nakatago ang totoong daan. Ang daan sa dagat ay hindi laging nasa maliwanag na lugar. Stable na ang temperatura ng tubig. Mas mababa kaysa sa bahaging iyon ng tubig kanina. 51. Kung talagang may nakatira rito, baka nakatira sa palasyo sa ilalim ng dagat. Kuya Zhu, walang barko ni Lin Hai dito. Tumakas ba siya? Huwag mo nang pansinin, ihulog na ang lambat. Sinabi ni Boss Zhu, kung sino ang unang makakakuha sa pulang shell. May pabuya na 200,000. Maling lokasyon. Ang lakas talaga ng loob nilang bumaba roon. Patay. May mainit na agos sa ilalim. Tangay na ang lambat. Bilis. Hilahin nyo na. Hayaan mo silang mag-agawan. Kasakiman naman nila yan eh. Pero huwag mo silang hayaang mamatay. Tito Qin, pakitandaan ang lokasyon ng mapanganib na agos sa silangan. Naintindihan ko. Heto na. Hindi ito ang malaking hayop na yun. Mukhang kaparehong uri lang. Dahan-dahang itaas ng kalahating metro. Kaya nating pigilan. Hindi ito ang ikatlong hari. Mas maliit ng bahagya na may pulang baluti. Hilahin nyo pa itaas. Hala! Ito pa ang tinatawag mong maliit. Kung dadalhin mo ito sa ordinaryong palengke ng isda, tiyak na marami ang matatakot dito. Dahan-dahan lang. Mas mabagsik ito kaysa sa asul na lobster. Huwag mong hayaang mabasag ang shell nito. Hindi ito ang hari. Tagapagbantay lang ito ng kuweba. Ang pulang baluti ang unang lalabas. At nagtatago sa likod nila ang hari. Itabi lang natin ang isang espesimen na ito. Huwag nang galawin ang iba pang maliliit na signal. Mahigit 20 kilo pa lang ito. Pero ganito nakabangis, paano pa kaya kung yung 60 kilo na ang lumabas? Kaya kailangan nating hintaing humupa ang ikatlong liwanag ng kati. Xiaolin, gising na ito. Tandaan mo kung saan ang bahay nito. Hindi natin ito hulihin ngayon, pero lumabas na ito eh. Sumisilip lang ito, hindi talaga ito lumalabas sa kuweba. Kung ibababa natin ang pangunahing haula ngayon, masisira ang haula at mapapahamak din ang barko. Hindi pa sumasailalim sa totoong pagsubok sa pressure ang malaking imbakan ng buhay na isda. Sapat na ang makapagdala tayo pa uwi ng isang pulang baluti na espesimen ngayong araw. Tama na, ligpitin na ang mga bubo at bumalik na tayo. Pinasukan ng tubig ang makina. Huwag ka nang magmura, sabihin mo muna ang lokasyon nyo. Kung malalaman lang ni Zhu Tiancheng, naniloko natin sila ng kasinungalingan para mapaalis sila. At nag-uwi pa tayo ng isang pulang lobster. Siguradong sasabog iyon sa galit hanggang sa masuka ng dugo. Walang pakialam kung magalit siya o hindi. Ang mahalaga ay, hawak na natin ngayon ang sample ng pangatlong hari. Alam na natin ang lungga nila at kung kailan ang susunod na pagtaas ng tubig. Bumalik na tayo sa kabisera. At ipakita natin ito kay Shenzixia. Para makita niyang hindi lang asul na lobster ang mayroon sa nagielong dagat, kundi mayroon ding totoong pambato na pulang lobster. Lin Hai, ang tangke ng buhay na isda. Nagbago na naman ang temperatura. Xiaolin, baka hindi ordinaryong nilalang ang bagay na ito. Ang pulang sample na ito. Siguradong yayanig sa buong kabisera. Hindi naman bumagsak ang temperatura, at matatag din ang antas ng oksigen. Pero umiilaw ito. Sa kalahating buhay ko sa paglalayag sa dagat. Pero ngayon lang ako nakakita ng ganitong uri ng huli. Malapit nang magising ang buong kabisera. Talaga bang nasa mahigit 40 kilo lang ang isang ito? 46 na kilo at 8 guhit, pero huwag mo lang tignan ang bigat nito. Dahil ang lakas nito ay mas matindi pa sa 80 kilong ordinaryong lobster. Ganyan talaga ang mga nagbabantay sa kuweba. Kapag lumabas na ang totoong hari, baka kailanganin na nating gumamit ng crane para mabuhat ito. Hay! Ang mga guhit ng Fuyuan sa sikretong mapa ng nagielong dagat ay tugma sa baluti ng isang ito.
Ang pahiwatig tungkol sa dambuhalang black gold na lobster ay nasa pulang armadong kailaliman. Kuya Lin, tugmang-tugma nga ang mga pahiwatig. Habang mas nagiging malinaw ang mga pahiwatig, ay mas lalo tayong hindi dapat magmadali. Ito nga ang sample ng pangatlong hari. Hindi ito ang hari, tagapagbantay lang ito ng kuweba. Ang totoong dambuhalang huli ay nasa ilalim pa. Huwag kayong masyadong lumapit. Kung ang mga magagandang huli ay binibili kada kilo, buti na lang talaga hindi ito pwedeng ibenta bilang ordinaryong sangkap lang. Kailangan muna itong is-preview. Huwag muna nating simulan ang piging, mag-preview muna tayo. Hala! Anong klaseng lobster ba ito? Bakit ang laki-laki nito? Ang tindi naman ng kulay nito. Pula na may kahalong itim at ginto. Parang suot na armor. Hindi lang bagong putahe ang inilabas ng Genting Sea Feast ngayon, kundi isang halimaw talaga. Galing kami sa Begang Ocean Association. May nag-report sa amin na ang ipinapakita ninyong Scarlet Armor Lobster ay hindi malinaw kung saan galing, at baka mapanganib ito sa kaligtasan. Sino ang nag-report niyan? Mr. Lin, dati kang kapitan sa barko ng pamilya Zhu, di ba? Si Zhu Tianqing na naman. Narito ang paliwanag at patunay. Record ng paglalayag sa dagat, permit sa pangingisda, datos ng cold chain ng lokasyon ng barko at inspeksyon sa pagdaong. Lahat yan ay pwedeng i-check. Muling pagsusuri sa mismong lugar. Kumpleto ang record ng pinagmulan ng supply. Maayos at normal ang kalagayan nito habang buhay pa. Walang ebidensya ng iligal na pangingisda. Report na naman ba? Ganyan din ang nangyari sa Phantom Blue Lobster noong nakaraan, di ba? Mukhang natatakot na ang pamilya Zhu. Hindi muna natin ito kakatayin ngayong gabi. Ang sample na Scarlet Armor Lobster na ito ay magsisilbing pangunahing tampok para sa preview ng IC series ng Genting Sea Feast at pananatilihing buhay para sa display. Ang pagpapareserba para sa susunod na batch ng Scarlet Armor ay magsisimula na ngayon mismong oras na ito. Boss Shen, kukuha ako ng isa sa susunod na batch. Ikaw na ang magtakda ng presyo. Basta buo at buhay pa ito pagdating. Kailan ba magkakaroon ng susunod na batch? Depende pa yan sa lagay ng dagat. Ang titiyakin ko lang ay ang legal na pangingisda. Hindi ako nagbibigay ng mga walang kasiguruhang pangako. Unti-unti nang umiinit ang sitwasyon. Habang lalo siyang sumisikat, lalong hindi mapapakali si Zhu Tianqing. Boss Zhu, hindi napigilan ng asosasyon ang sitwasyon. Sa halip ay lalo pang ang sumikat si Lin Hai. Pero hanggang ngayon wala pa siyang nakukuhang totoong malaking huli. Kapag natapos na ang pangatlong paghupa ng liwanag ng kati, maghahanda ako ng isang malaking order para sa kanya. Kung tatanggapin niya ito, kailangan niyang pumasok sa pinakamapanganib na pinakasentro. At kung hindi naman niya ito tatanggapin, masasayang lang ang kasikatan na nakuha ng Genting Haiyan. Tingnan natin kung ano ang magiging desisyon niya. Sa loob ng 3 araw gusto ko ng isa na tumitimbang ng higit sa 100 gin. Dambuhalang lobster na super black gold. Dapat buhay at buo ang katawan. Hindi pwedeng may putol na galamay o sipit. Kung maihahatid mo iyan, magbabayad ako ng 30 milyong yuan. Pero kung hindi, babayaran ako ng Genting Haiyan ng 100 milyong yuan. Ang pangatlong paghupa ng liwanag ng kati ay magaganap na sa loob ng 2 araw. Anong tingin mo sa order na ito? Tatanggapin ko ang order na ito. Imbestigahan muna natin ang kumpanyang ito. Wala pang 2 buwan nang may rehistro ang kumpanya. Malinis naman ang kanilang mga talaan ng pananalapi. Pero ang pondo sa likod nito ay ipinasa-pasa sa iba't ibang account. At sa huli may isang malaking halaga na tumuturo sa account na konektado sa pamilya Zhu ng Begang. Sabi ko na nga ba si Zhu Tianqing iyon? 30 milyong yuan para bumili ng produkto. At 100 milyong yuan naman bilang parusa sa paglabag. Hindi ba't malinaw na bitag lang ito? Xiao Lin, huwag mo munang basta-basta tatanggapin ang order na ito. Mapanganib na talaga ang Chija Fuyuan. At kung hahayaan mo pa silang magtakda ng oras, para ka na ring sumugod sa tiyak na kapahamakan. Kung tatanggihan mo ito, kaya kong solusyonan ang magiging problema. Hindi naman nakadepende ang Genting Haiyan sa nag-iisang order na ito. Salamat po. Ang pangatlong paghupa ng liwanag ng kati ay ang huling pagkakataon na lang. Kapag pinalampas ko pa ito, hindi ko na alam kung gaano pa katagal ang hihintayin ko. Gusto ni Zhu Tianqing na gamitin ang order na ito para pilitin akong pumasok sa pinakasentro. Pero ang hindi niya alam, ay talagang balak ko naman ng pumasok doon. Kung ganoon, hindi natin pwedeng pirmahan ang kontrata nila. Una, kailangang magbayad muna ang kabilang panig ng 5 milyong deposito. Pangalawa, lahat ng supply ay dapat legal na nahuli at dumaan sa inspeksyon. Kung may malisyosong panghihimasok mula sa ibang tao, automatikong matitigil ang kontrata. Ang lugar ng delivery ay ililipat sa Yunding Haiyan. Isasagawa ang publikong inspeksyon at kailangang may video record ang buong proseso. Talagang naglakas loob silang pirmahan iyon. Dahil sigurado silang hindi na ako makakabalik. Inilabas na ang pulang babala para sa storm surge sa dulong hilaga. Huwag ka nang pumunta kahit gaano pa kalaki ang lobster, mas mahalaga pa rin ang buhay mo. Gusto ka lang ipahamak ni Zhu Tianqing at ihatid sa kamatayan.
Huwag kang mahuhulog sa patibong niya. Lalayag ka na naman ba sa dagat? Medyo malayo ang biyaheng ito ngayon, pero makakabalik ako. Hindi naman kita pipigilan. Pwede naman nating kitain ang pera ng dahan-dahan. Ang mahalaga ay ligtas ka. Alam ko. Tapos na ang pre-cooling sa pangunahing bodega. Inihanda ko na ang barko sa pinakamagandang kondisyon para sa iyo. Ang natitira ay depende na sa kapalaran at kakayahan ninyo. Huwag nating pag-usapan ang swerte, magtiwala tayo sa kakayahan natin. Talaga bang pumunta siya? Umalis siya. Kung ganoon, hayaan mo siyang umalis. Pulang babala kasama pa ang Chija Fuyuan. Walang sinumang makakaligtas sa kanya. Kuya Lin, may sumusunod na barko sa atin. Ang mga tao ni Zhu Tiancheng ay hanggang tingin lang sa likod natin. Hayaan mo silang sumunod. Habang natatakot silang pumasok, mas nagpapatunay lang na ang daang ito ay para sa atin lang talaga. Kuya Lin, mas malakas ang mga alon ngayon kumpara noong mga nakaraang beses. Normal naman ang pre-cooling sa pangunahing bodega. Maayos din ang backup na kuryente. Ang nasa unahan natin ay magulong bahagi ng yelo na itinulak ng storm surge. Mas mabuting dumaan tayo sa nakatagong ruta sa likod ng ice ridge. Nawawala na ang liwanag ng umaga. Humihina na ang mainit na agos ng tubig. May 9 na minuto pa para sa pangatlong paghupa ng tubig. Kuya Lin, bababa ba tayo ngayon? Lalabas na ang haring lobster sa kailaliman, sumunod sa agos para harangan ito. Tiyo, pasundan mo ang barko sa malamig na agos ng tubig. Huwag sasalungat sa agos. Huwag kang magmadaling humila. Tito Kin, ihanda ang bodega. Ibaba ang pinakahawla. Si Yaolin, hindi ito yung nagbabantay sa kuweba ngayon. Ito na ang mismong target natin. Kuya Lin, mas malaki pa sa baywang ko ang sipit nito. Huwag gagalaw, huwag gagalaw. Hintayin nating pumasok sa hawla. Kuya Lin, papasok kaya talaga ang bagay na yan sa hawla. Sumabay sa agos para ma-lock ang pinto. Mapuputol ang kable kapag hinila ng pabaliktad. Hindi tayo pwedeng magmadali ngayon. Kapag nagpadalos-dalos tayo, masisira ang hawla at tataob ang bangka. Si Yaolin, tinutulak tayo ng malamig na agos. Lumilihis ang unahan ng bangka. Sumabay ka ng kalahati ng katawan ng bangka. Huwag mong labanan. Biglang bumibilis ang agos sa ilalim ng tubig. Undertow ito ng ilalim. Si Yaolin, kapag hindi pa tayo sumabay sa agos para makalabas, tayo, kasama ang bangka at ang hawla, ay makakalagkad pababa sa bangin ng Chija. Paano na yung hawla? Hindi natin pwedeng iwan ang hawla. Tito Hugh, sumabay sa undertow at dumulas ng 30 metro. Ihanda mo ang buffer rope. Tito Kin, bantayan mo ang temperatura ng makina. Ikaliwa ang timon para makalabas. Buhay pa tayo, buhay pa ang bangka natin. Nakapasok na. I-lock ang pinto. Babanggain nito ang hawla. Higpitan mo ang ikatlong lock. Tito Kin, luwagan mo ang buffer rope. Kuya Lin, kakayanin ba ng hawla? Kakayanin, iangat ang hawla, dahan-dahan lang. Masyadong malalim ang lubog ng hulihan ng bangka. Ipihit ang unahan ng bangka ng 15 degree sa kaliwa. Sabayan ang hampas ng alon sa gilid para mahila natin. Huwag mapuputol, pakiusap, huwag mapuputol. Handa na ang bodega. Ibaba ng dahan-dahan ang crane. Huwag mong hahayaang bumagsak yan. Kuya Lin, gaano kabigat ito? 126 na gin. Hawak na natin ang cargo para sa 30 milyong order. Kailangan muna nating maipasok sa bodega ng buhay ang mga ito para masabing nanalo tayo. Tiete, kahit magmatapang ka pa, walang silbi yan. Kapag pumasok na sa bodega natin, pera na yan ni Kuya Lin. Tigilan mo ang daldal at i-lock mo na ang bodega. Stable na ang temperatura ng tubig at ang antas ng oxygen. Napakasigla ng mga ito. Si Yaolin, nakuha mo nga talaga ito. Ang barko nating Po Binghao ang humila nito pataas. Linhai, pumasok na kayo sa mapanganib na red warning zone.
Patigilin niyo agad ang barko para sa inspeksyon. Mga tao na naman ito ni Zhu Tiancheng. Nakita nilang nakakuha tayo ng huli, gusto nilang agawin sa kalagitnaan ng biyahe. Kanina lang ay takot silang lumapit. Ngayong tapos na, gusto nilang sumalo sa biyaya. Dito ang barkong Po Binghao. Mayroon kaming legal na permit at record ng pangingisda sa dagat. Ang lokasyon ng barko at ang buong video ng biyahe ay nakarecord din ng maayos para sa inspeksyon. Mangyaring maghintay sa ligtas na bahagi ng dagat. Kung ipipilit ninyong lumapit sa barko, ipapadala namin ang record sa Maritime Authority at sa mga abogado. Nagpapaalala lang kami bilang bahagi ng protocol. Kung ganoon, umalis kayo sa daan. Si Yaolin, paparating na ang malakas na bagyo. Hindi tayo pwedeng mag-aksaya ng oras sa kanila. Pabalik na tayo. Linhai, tumataas ang presyon sa malaking bodega. Baka masira o bumukas nito ang pinto ng bodega. Uncle Qin, ibaba mo ng kalahating grado. Ikabit mo ang extrang ballast chain. Uncle Hugh, panatilihing matatag ang bilis ng barko. Huwag mong hayaang ugain ng alon ang bodega. Bago mag-umaga, kailangan natin itong maihatid ng buhay sa yunding haiyan. Tiyak na gagawa ng paraan si Zhu Tiancheng para guluhin ang biyahe natin. Stable na ang temperatura ng tubig, at stable na rin ang antas ng oxygen. Kung patuloy itong babangga ng ganito, kakayanin pa ng dingding ng bodega, pero baka hindi kayanin ng mga tubo. Kuya Lin, talagang nanalaban pa ang isang ito. Huwag ka nang madaldal, kailangan nating makalabas sa ice zone bago mag-umaga. Kapag namatay yan sa daan, wala na yang silbi. Mang Qin, ibaba mo pa ng kalahating degree ang temperatura ng tubig. Dagdagan mo pa ng isang kadenang pampabigat. Icebreaker, ihinto ninyo agad ang barko para sa isang biglaang inspeksyon. Kanina takot kayong pumasok, ngayon naman gusto ninyong mangagaw sa kalagitnaan ng biyahe. Ito ang icebreaker. Mayroon kaming opisyal na record ng huli. Normal ang aming lokasyon at buong record ng video para sa inspeksyon. Mangyaring pumunta sa panlabas na pantalan ng probinsya para sa pampublikong inspeksyon. Kapag pinuwersa ninyong idikit ang barko, mapipinsala ang buhay na huli. Ang haharang ang siyang mananagot sa anumang danyos. Ngayon, likod na lang natin ang makikita nila. Hindi pa tayo nakakarating sa yunding sea feast, kaya huwag munang magluwag. Bago mag-umaga, kailangan natin itong maihatid ng buhay sa lungsod. Linhai, nabalitaan kong nahuli mo raw ang ikatlong hari. Huwag mong sabihing patay na hayop lang ang gagamitin mo para mandaya sa kontrata. Kung patay nga ba ito o buhay, malalaman natin kapag binuksan na ang bodega. Narito ang kumpletong record ng temperatura ng tubig, antas ng oksiheno at presyon. Kahit gaano pa kaganda ang inyong record, kung hindi naman maganda ang produkto, wala rin itong silbi. Boss Zhou, mabuti pang tingnan mong maigi ngayon. Kung ang patibong na inihanda mo ba ay talagang nagpahamak sa akin, o ito ba ang nagbigay sa akin ng pagkakataong makipagkasundo sa iyo. Buksan ang bodega. ₱126 na gin, buhay. Maayos ang kalagayan ng buhay na huli, buo at walang sira ang talukap nito. Walang nakikitang pinsala sa sungay, sipit at buntot nito. Pasok ito sa pamantayan para tanggapin. Oh! Hindi lang ito basta lobster. Isa itong kayamanan na pangmuseo. Ngayon ay maaari nang suriin ang produkto at magbayad. Super black gold na dambuhalang lobster. Matagumpay ang pagtanggap sa buhay na huli. Ang 30 milyong piso ay babayaran ayon sa kontrata. Kumalma ka lang, huwag kang umasta na parang ngayon lang nakakita ng pera. Mang Hugh, ngayon lang talaga ako nakakita nito eh. Hindi ako naparito para magpayabang ng yaman. Ang mga nawalang daan ay unti-unti kong bubuing muli ng hakbang-hangbang. Huwag kang magmadali, Boss Zhou. Ang koneksyon sa pondo ng kumpanya ng mamimili ay naisumite na namin para sa beripikasyon. S-track ang hinaluang diesel. Isasama rin sa ipapasa ang mga maling akusasyon at sumbong. Anong ibig mong sabihin? Naihatid ko na ang kargamento. Ngayon tayo naman ang magtutuos. Linhai, huwag mong isipin na porket nakakuha ka ng isang malaking lobster, ay kaya mo na akong pabagsakin. Parang nagpipigil ng hininga. Hindi lang isa. Mayroon pang mas marami sa Ice Rift Sea. Linhai, halika rito dali. Si Yaolin, hindi ordinaryong pattern ang mga guhit na ito. Mukha itong 100. Nagtugma nga. Ang ikatlong hari na ito ay hindi lang basta kargamento. Kuya Lin, nagbago na naman ang mapa. Hindi ito ordinaryong karagatan. Si Emperor Ebes. Hindi ang ikatlong hari ang dulo. Ang susunod na lagusan ay nasa mas malalim pang bahagi ng dagat. Si Emperor Ebes Deep Zone.
Kuya Lin, kung ang ikatlong hari pa lang ay ganito nakatakot-takot, gaano pa kaya kalaki ang Sea Emperor? Huwag mo muna isipin ang Sea Emperor. Ang mahalaga ay maipasok natin ng buhay sa lungsod ang isang ito. Dahil tiyak na hindi na mapakali si Zhu Tianqing ngayon. Saka na natin isipin ang tungkol sa Sea Emperor. Ngayong araw, uunahin muna nating tapusin ang laban natin kay Zhu Tianqing. Lin Hai, sa tingin mo ba talaga ay nanalo ka na porket nakuha mo ang pera? Dati kang kapitan sa Zhou Ocean Shipping. Ang mga impormasyon at pinagkukunan sa Ice Rift Sea ay pagmamay-ari ng kumpanya. Ang mga ruta at kliyente ay pagmamay-ari rin ng pamilya Zhu. Kaya maging ang Super Black Gold Gant Lobster na ito ay pagmamay-ari rin ng pamilya Zhu. Wala ka ba talagang hiya? Noong inagaw mo ang unang huli ni Kuya Lin, hindi mo naman sinabi na sa kanya ang mga kargamento. Walang kwenta ang mga sinasabi niya. Ang kontrata ang dapat masunod. Nakahanda na kaming kasuhan si Lin Hai sa paratang na pagnanakaw ng mga komersyal na yaman ng kumpanya. Kapag nagpatuloy sa pagbabayad ang yunding hayan, kailangan nyo ring harapin ang kaakibat na panganib nito. Ikaw ba ang haharap o ako na? Zhu Tianqing, sabi mo sa pamilya Zhu ang Ice Rift Sea. O sige, sabihin mo nga kung nasaan ang Ice Rift Sea. Ito ang pansamantalang kasunduan sa pag-upa ng barkong pubing. Ito ang record ng paglalayag sa dagat. Ito ang permit para sa pangingisda. Ito naman ang katibayan ng pamilya para sa lihim na mapa ng IC. At pati na rin ang mga lumang dokumento ng lolo ko na si Lin Changshuan. Ang Ice Rift Sea ay pahiwatig na iniwan ng lolo ko. At walang kinalaman kahit kaunti sa pamilya Zhu. Sinasabi mong binago ko ang ruta ng walang pahintulot kaya nalugi ang kumpanya. E paano naman itong audio recording? Kapag walang malaking huli, bawas ang bonus ng buong barko. Noong bumiyahe ang barkong Polaris, ang kumpanya mismo ang nag-utos na pumasok sa dulo ng Ice Rift. Nagbabala na si Xiaolin tungkol sa peligro. Pero kayo ang nagmadali na manghuli kami. Ang pamilya Zhou ang nag-utos sa akin na ihatid ito. Malay ko ba kung mutated na bagay pala iyan? Lesiu, gawa-gawa nyo lang ang edit na iyan. Ginoong Zhu Tianqing, nakatanggap kami ng maraming ulat at ebidensya laban sa inyo. Mangyaring sumama po kayo para sa investigasyon. Nagkakamali kayo. Boss Zhao, hindi ba't sabi mo dadaan tayo sa kontrata at magbabase sa ebidensya? Ngayon, eto na ang ebidensya. Lin Hai, wag mo naman akong sagarin ng ganyan. Ako pa ang sumagad. Noong nakaratay ang nanay ko sa ospital at naghihintay ng dialysis, ninakaw mo ang perang panligtas buhay sana namin. Hindi ako ang sumasad sa iyo ngayon, kundi ikaw mismo ang sumira sa sarili mong daan. Kuya Lin, napabagsak talaga natin ang pamilya Zhu. Nailabas din natin ang sama ng loob, sulit talaga. Ang pagbagsak ni Zhu Tianqing ay simula pa lang. Kapag hindi binuksan ang cold storage, masisira lang ang lahat ng kargamento sa barkong ito. Pumasok na ang pondo para sa susunod na pagpapagamot ni Lin Siulan. At mas maayos na ang lagay niya kumpara noong nakaraang mga araw. Nay, wala nang makakagamit pa ng pambayad mo sa ospital. Para pilitin akong magmakaawa o sumuko sa kanila. Anak, basta't nasa tama ang landas mo. Mapapanatag na ang loob ko. Lin Hai, pasensya ka na kung hindi ka natulungan ni Tito noon. Huwag ka nang magtanim ng sama ng loob. Malapit nang masira ang mga kargamento ko sa barko. Pwede mo ba kaming tulungang kunin ito? Xiaolin, taga-bigang naman tayong pareho. Bigyan mo naman kami ng daan. Pero hindi rin naman nila tayo binigyan ng daan noon. Ihiwalay ang listahan. Huwag mong kunin ang mga huli ng mga sumunod kay Zhu Tianqing para ipitin ako. Ang mga hindi sumamantala sa hirap ko bilhin sa presyong merkado. Unahin ang mga karga ng mga ordinaryong tripulante. Ganyan nga dapat. May singilan sa atraso pero dapat may makain pa rin ang mga tapat na tao. Babalik ka ba sa bigang? Magtatayo ako ng sarili kong cold chain doon. Sabi ni Zhu Tianqing, walang sinuman sa bigang ang maglalakas loob na pasakayin ako sa barko nila. Kung ganoon gagawin kong nakapila ang lahat ng barko sa bigang. Para maghintay na bilhin ko ang mga huli nila. Inanunsyo ng yunding hayan na itatatag kasama si Lin Hai ang Binghai Sanwang Ocean Cold Chain. Ang unang pangkat ng mga kasusyong barko ay tatanggap lamang ng mga legal na huli at mga kargamento na may malinaw na record ng benta. Hindi ang sanwang ang katapusan. Bago tayo maglayag sa mas malalim na karagatan, kailangan ko munang baguhin ang ihip ng hangin sa bigang at ibalik ito sa dati nitong sigla. Ang hangin sa bigang ay kasing lamig pa rin noong araw na pinalayas ako sa pantalan. Pero sa pagkakataong ito, hindi ako dumarating na may hawak na ilang daang piso para magmakaawa sa iba. Puro palabas lang iyan. Tiyo, huwag ka nang magmatigas ng ulo. Sino nga ba ang humawak doon ng 3 beses kanina? Kung magbibiro ka pa ikaw ang magbubuhat ng yelo ngayon. Tumahimik na kayo dahil maayos na ang live water system. Ang mga ordinaryong hipon at alimango ay sa unang track. Ang mga shellfish sa malalim na dagat ay sa ikalawang track. Ang mga kargamento ng sanwang ay hiwalay na isasakay sa ikatlong track. Ipinasara na ang imbakan ng malamig ng pamilya Zhu. At napilitan ding sumailalim sa pagsasaayos ang kumpanya ng barko ng pamilya Zhu. Ang mga hindi nabayarang sahod at bayad sa huli ng mga tripulante ay unti-unting binabayaran ng isa-isa ngayon.
Nalinisan na rin ang pangalan ng apo ni Matandang Gu, Beigang. Sa wakas, hindi na pamilya Zhu lang ang nasusunod. Hindi naman sa ayaw kang tulungan ni Tio Linhai noon. Natatakot lang talaga na magutom ang buong pamilya. Tio Wang, hindi mo naman ako tinapakan. At hindi mo rin tinulungan ang iba na saktan ako. Bibilhin ang mga paninda sa presyo ng merkado. Bayad agad sa mismong araw. Napakabuti naman. Boss Lin, pare-pareho naman tayong taga-Beigang. Pasensya na kung hindi maganda ang mga nasabi ko noon. Maging malawak sana ang iyong pangunawa. Noong ma-blacklist si Kuya Lin noon, hindi naman ganyan ang mga sinabi ninyo. Ang mga nagsinungaling para sa iba at umagaw sa ruta ng barko ko ay hindi tatanggapin. Ang mga nasangkot sa paghalo ng tubig sa diesel ay hindi rin tatanggapin. Pero para sa mga natakot lang kaya hindi nakapagsalita, pumila kayo ng maayos ayon sa patakaran. Una muna ang mga ordinaryong tripulante at may-ari ng maliliit na bangka. Handa na ang Genting Seafood Feast dito. Ngayong gabi, ang Ice Armored King Crab, Deep Blue Lobster, pati na rin ang Super Black Gold na higanting lobster, ay opisyal nang ihahain bilang tampok na handaan sa piging. Huwag mong palakihin ang promosyon. Sundin lang ang tamang proseso. Na-frostbite ka ba ulit? Hindi naman. Ngayon, may sasakyan na ako, may barko, at may mga tumutulong na sa akin. Hindi ko na kailangang piliting kayanin ang lahat mag-isa. Narinig ko sa nurse, anak, na binayaran mo na ng buo ang mga susunod na bayarin sa gamutan. Hindi ko na po kayo hahayaang mahiga sa kama ng ospital habang naghihintay ng pambayad. Kung alam lang ng lolo mo, na naituwid mo ang landas gamit ang lihim na mapa ng nagielong dagat, mapapayapa na rin ang loob niya. Nay, ang unang pangkat ng paninda na kinamkam ni Zhu Tiancheng ay iniimbestigahan na ng mga otoridad. Magkakaroon din ng resulta kung ano ang dapat ibalik at bayaran. Pero ayaw ko pong sa kanya lang maituon ang pansin ko. Gusto kong palagin ang cold chain dito sa Beigang. Para ang mga susunod na maglalayag sa dagat, ay hindi na muling makokontrol ng iisang cold storage lang. Ito ang totoong mahalaga. Maayos na ang takbo ng buhay natin dito. Kaya dapat maging matatag na rin ang hanap buhay sa buong Beigang. Ha. Huwag kang pasaway sa dagat. Ang alon na mismo ang magtuturo sa iyo ng leksyon. Inspeksyon sa presyo at dami ng karga. Lahat ay ayon sa nakasulat sa kontrata. Linhai, gusto ko sanang maghanap ng trabaho. Grabe, may mukha ka pa talagang ihaharap dito. Dati, sa isang salita niya lang hindi na ako makakasakay sa bangka. Wala akong pambayad para iligtas ang nanay ko. Magbuhat ng karga sa cold storage at kada piraso ang bayad. Kung kaya mo manatili ka rito, kung hindi mo kaya umalis ka na, gagawin ko. Si Yaolin. Teka, pinapalampas mo na ba siya nito? Hindi ko siya pinapalampas. Gusto ko lang na maranasan niya rin. Ang pakiramdam ng magtrabaho gamit ang sariling mga kamay para lang mabuhay. Dapat na ring magpahinga muna ang icebreaker. Jaya Longzhao. Sukdulan. Nandoon pa rin ang Seeking Advice. Kuya Lin, pupunta pa ba tayo? Pupunta tayo pero hindi ngayon. Sa ngayon, kailangan muna nating patatagin ang ating kabuhayan dito sa Northport. Noon sinabi ni Zhu Tiancheng na walang sinuman sa Northport ang magpapapasok sa akin sa bangka nila. Pero ngayon ang lahat ng barko sa buong Northport ay naghihintay na lang na kumuha ako ng karga sa kanila. Sa wakas ang dagat na ito ay hindi na pag-aari ng iisang tao lang. Para na ito sa mga matatapang na pumapalaot at sa mga sumusunod sa batas at nabubuhay gamit ang sarili nilang kakayahan.